Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, talata 1 hanggang 17. Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ang ibubunga ng pagsuway. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-28 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 18 hanggang 34. Ang ibubunga ng pagsuway. Hindi niya pagpapalain ang inyong mga anak kung ang inyong lupain at ang inyong mga hayop at kawan. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin niya kayo sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, pagtuyot, agihap at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito, magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Kayo ay pauulanan niya ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, labis kayong katatakutan ng lahat ng bansa. Ang inyong mga bangkay ay kakainin ng mga ibon at ng mga hayop. Walang mag-aabalang bumugaw. Pahihirapan kayo sa pamamagitan ng bukol,
gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatadtarin niya kayo ng pigsa, buni at galis na hindi mapagagaling. Masisiraan kayo ng isip, mabubulag kayo at malilito. Mag-aapuhap kayo sa katanghaliang tapat, parang bulag na nangangapa sa kadiliman. Hindi ninyo makikita ang daan. Anuman ang inyong gawi, hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong sisikilin at sasamsaman ng ari-arian, ngunit walang sasaklolo sa inyo. Mag-aasawa kayo, ngunit iba ang sisiping sa kanya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. At magtatanim ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Ang baka ninyo'y kakatayin sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo ito matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo'y sasamsamin ng kaaway at di na ninyo makukuha ulit. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang di ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Kayo'y sisikilin nila at patuloy na pahihirapan hanggang sa masira ang inyong isip dahil sa inyong nararanasan. Ito po ang mga salitaan ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, versikulo 35 hanggang 51, at ang sabi, pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling, sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga pinuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Mag-aasik kayo ng marami, ngunit kaunti lamang ang maaani, sapagkat sisirain ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan, ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito, sapagkat sisirain ng uod. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis, sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo, ngunit mawawala sa inyo, sapagkat mabibihag ng mga kaaway. Uubusin ng kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo ay patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Ang mga ito'y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo paglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika, simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matanda man o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan, hanggang sa kayo'y malipol. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 52 to 68.
At kanyang kubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang daang hanggang sa iyong mataas at nakabakod na kuta ay malagpak na siya iyong inaasahan sa iyong buong lupain, at kanyang kakubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang bayan sa iyong buong lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakakubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway. Ang lalaking mahabagin sa gitna mo at totoong maramdamin ay magiging masama ang kanyang mata sa kanyang kapatid at sa asawa na kanyang sinapupunan at sa labis ng kanyang mga anak na ititira. Na ano pa't hindi niya ibigay sa kanino man sa kanila ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakanin, sapagkat walang natira sa kanya sa pagkupkup at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa lahat ng iyong mga pintuang bayan. Ang mahabagin at maramdaming babae sa gitna mo na hindi pa natitikmang itong ang talampakan ng kanyang paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagkamahabagin ay magiging masama ang kanyang mata sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa kanyang anak na lalaki at babae. At sa kanyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga paa at sa kanyang mga anak na kanyang ipinanganak, sapagkat kanyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay sa pagkubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo na iyong mga kaaway sa iyong mga pintuang bayan. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanyang paratangin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at yakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y maging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayo mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, at doon maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala, ninyo ng inyong mga magulang, sa makatuwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. At sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa at mawawala ng kapahingahan ang talampakan ng iyong paa, kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo ng puso at pangangalumata at pangalambot ng kaluluwa. At ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harap mo, at ikaw ay matatakot gabit araw at mawawala ng katiwalian ang iyong buhay. Sa akin na magahay iyong sasabihin, kahi manawari, ay gumabi na, at sa akin na gabihay iyong sasabihin, kahi manawari, ay umaga na, dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot, at dahil sa paningin ng iyong mga mata na iyong ikakikita. At pagbabalikin ka ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng sasakyan, sa daan na aking sinabi sa iyo, hindi mo na uli makikita, at doon pabibili kayo ng inyong mga kaaway na pinakaaliping lalaki at babae, at walang taong bibili sa inyo. This is the word of God. Amen.